Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong anyayahan na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nitong Martes ang pagbabalik ng tradisyonal na school calendar bilang tugon sa usapin sa schedule ng klase para sa taong ito. Magsisimula sa Hulyo 29 ang pagbubukas ng klase para sa school year 2024-2025 at matatapos sa Abril 15 ng susunod na taon. Ito ang magiging hudyat na unti-unting pagbabalik ng pagbubukas ng klase sa buwan ng Hunyo hanggang Marso ng susunod na taon. Matatandaan na nakipagpulong si Pangulong Marcos kay Vice President Sara Duterte sa Palasyo ng Malacanang kaugnay ng mga hakbang para sa implementasyon ng school year 2024-2025 calendar. Dito inilatag ni Duterte ang mga hakbang tulad ng pagkakaroon ng 180 araw na pasok na mayroong 15 araw na klase tuwing Sabado, habang mayroong ding 165 araw na pasok ngunit walang klase ng Sabado. Ang dalawang opsyon na ito ay parehong magtatapos sa Marso at 31 ng taong 2025. Ngunit naniniwala si Pangulong Marcos na masyadong maikli ang 165 araw at nakiusap na huwag nang papasukin ng Sabado ang mga mag-aaral at sinabing gawin na lamang standard ang pasukan ng mga mag-aaral. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada iginiit na walang nakialam sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Samantala, sinabi ni Estrada na palaging sumusuporta sa mga legislative agenda ng administrasyon ang Senado basta para sa ikabubuti ng mamamayan. Ngunit mananatili pa rin anya itong independent. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Itinanggi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na may outside forces na nagtulak sa pagkakaroon ng biglaang pagbabago sa liderato ng Senado. Binigyang diin ni Estrada na ang mga senador lang mismo ang nagdesisyon nito at walang ibang nakialam. Nang matanong kung kasabay ba ng pagbabago ng liderato ng Senado ay magbabago na rin ang relasyon ng mga taas na kapulungan sa Malacanang, sinabi ni Estrada na tulad pa rin naman ng dati ang magiging pakikitungo nila sa palasyo.
Sinabi ng senador na palagi naman silang nakasuporta sa mga legislative agenda ng administrasyon basta para ito sa ikabubuti ng taong bayan. Tiniyak ni Estrada na mananatiling independent ang Senado. Kasabay nito, umaasa rin ng senador na sa pamamagitan ng naging pagbabago sa leadership ng Senate ay mas magiging maganda na ang relasyon ng Senado sa Kamara. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Hindi nakapagtataka ayon sa political analyst ang biglaang pagbabago ng liderato sa Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni political analyst Attorney Ed Chico na normal na sistema ang nangyayari na pagpapalit ng liderato, hindi lamang sa mababang kapulungan kundi maging sa mataas na kapulungan. Ito anya ay dahil sa walang matibay na political party system at hindi tumatayo sa isang political party ang isang politiko. Sa atin pong political landscape, wala tayong matibay o solido na political party system. Yung mga politiko natin, they never actually stand on certain party principles, stick to them, ano? Sinabi ni Chico na walang nakikitang malaking epekto ang pagpapalit ng liderato sa Senado para sa pagganap ng kanilang tungkulin. Ang magbabago anya ay kung sino ang mawawalan ng pabor para sa kasalukuyang administrasyon. Kapag ikaw ay naalis, natanggal, hindi mo na siguro kaalyado, hindi ka napaboran. Anong tinatawag natin na powers that be? And that basically characterizes yung sistema natin dito sa Pilipinas for the longest. Si political analyst Attorney Ed Chico. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Lusot na sa Kamara ang House Bill 10381 o panukalang amyenda sa Rice Tarification Law. Sa botong 331 na pabor, pinagtibay ng kapulungan ang panukala na magpapalakas sa rice buffer stocking at market intervention para mapababa ang presyo ng bigas. Mananatili ang mandato ng National Food Authority o NFA na mag-imbak ng bigas na bibilhin mula sa lokal na magsasaka, irehistro at bantayan ang lahat ng grain warehouse. Makakabalik na rin ang NFA rice sa merkado lalo na sa panahon ng matinding pangangailangan. Maaring ideklara ng Department of Agriculture ang food security emergency kung may kakulangan sa supply o tuloy-tuloy na pagtaas sa presyo ng bigas. Sakaling magkulang ang supply, maaring mag-importa muli ng bigas ang NFA sa pahintulot ng kalihim ng DA. Palalawigin din ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF ng 6 na taon at itataas ang alokasyon sa 15 bilyong piso mula sa 10 bilyong piso. Nagpasalamat si Speaker Martin Romualdez sa suporta ng mga kasamahan para sa pagpapatibay ng panukala dahil malaking bagay anya ito sa pagkamit ng katatagan sa pagkain. Samantala, nauna nang inihayag ni House Majority Leader Manix Dalipe na mapagtuunan sana ng pansin ng bagong liderato ng Senado ang amyenda sa RTL. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Isinapubliko ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga larawan ng aktong pangunguha ng mga tauhan ng China ng mga giant clam at iba pang marine species sa Bajo de Masinloc Shoal. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na layunin ng pagsasapubliko ng mga larawan na ipakitang may nagaganap na ganitong uri ng mga iligal na aktibidad ang China sa teritoryong sakop na karagatan ng Pilipinas. Ayon kay Tariela, kailangang maintindihan ng mga Pilipino na ang mga agresibong aksyon na ito ng China sa West Philippine Sea ay hindi lamang sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsimulang mangyari. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Tinitingnan na ng liderato ng Philippine National Police o PNP
ang posibleng kapabayaan sa panig ng lokal na pulisya sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Ito'y bilang tugon ng PNP sa naunang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na dapat papanagutin ang mga dating hepe ng pulisya sa naturang bayan kasunod ng pagkakabisto ng iligal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO Hub na iniuugnay kay Mayor Alice Guo. Pero paglilinaw ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, labas sa kapangyarihan ng PNP ang pagbibigay ng permit sa isang POGO dahil nasa pananagutan nito ng PAGCOR at ng lokal na pamahalaan. Una nang ipinag-utos ni Interior and Local Government Secretary Benher Abalos Jr. sa National Police Commission o NAPOLCOM na tanggalan ng deputasyon sa mga pulis si Guo habang iniimbestigahan ang kaso. Gayunman, ipinaliwanag ni Fajardo na ang mga hepe ng pulisya ng isang bayan ay tumatanggap ng kautusan mula sa kanilang provincial director, habang ang mga gobernador din ang may kapangyarihan na tumanggap at magpakalat ng pulisya depende sa sitwasyong pangkaayusan at kapayapaan sa kanilang nasasakupan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Gumugulong na ang investigasyon ng Philippine National Police Internal Affairs Service o PNP-IAS laban sa 2 miyembro ng Special Action Force na nagsisilbing security escort ng isang opisyal ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay PNP-IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay, sa sandaling makakalap na ng mga ebidensya ay sisimula na ang summary dismissal proceedings laban sa mga ito. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Gumugulong na ang imbestigasyon ng Philippine National Police Internal Affairs Service laban sa 2 miyembro ng Special Action Force na sangkot sa moonlighting dahil sa pagsisilbing security escort ng isang POGO official. Ayon kay PNP-IAS Inspector General Attorney Brigido Dodo Dulay, nagumpisa na ang pre-charge investigation at kasalukuyan na silang nasdako ng case build-up. Sa sandaling makakalap na sila ng kinakailang ebidensya, sinabi ni Dulay na magsisimula na sila sa summary dismissal proceedings laban sa mga ito. Inaasahan niyan tatagal ng 30 araw ang pagdinig sa sandaling magsimula na ito. Ayon naman kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, bukod sa 2 staff commandos ay sinibak na rin sa pwesto ang 7 higher-ups sa mga sangkot na pulis dahil sa irregularidad, kaya't maging sila ay may kinakaharap na rin na kasong administratibo. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Promosyon ng 33 matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP lusot sa Commission on Appointments. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, ang promosyon ay testamento na ang kakayahan at karakter ng mga opisyal ang pinagbabasihan sa pag-angat ng ranggo ng mga ito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Malugod na tinanggap ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pag-aproba ng Commission on Appointments ng ad interim promotion ng 33 matataas na opisyal ng militar kahapon. Kabilang sa mga lumusot na appointee ang isang Lieutenant General, isang Major General, 3 Brigadier General at 28 Colonel at Navy Captain. Ang mga na-promote na opisyal ay pinangunahan ni Lieutenant General Facundo Palafox IV na naitalaga kamakailan bilang commander ng AFP Southern Luzon Command o SOLCOM. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, ang kumpirmasyon ng mga naturang opisyal ay testamento ng meritocracy sa militar kung saan ang pag-angat ng ranggo ay base sa kakayahan at karakter ng mga opisyal. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Tumaas ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Batay sa datos ng Department of Health mula Mayo 7 hanggang 13, nakapagtala ang ahensya ng 877 na bagong kaso ng COVID-19 sa buong bansa, kung saan 125 ang average case kada araw. 5 ang iniulat na namatay mula Abril 30 hanggang Mayo 13, ngunit
nananatiling low risk para sa COVID-19 ang lahat ng rehiyon sa bansa. Ayon sa DOH, walang scientific basis para striktuhan ang pagbiyahe sa anumang bansa dahil patuloy ang pagtunton sa mga kaso at international developments. Mayroong 3 bagong variants ng sakit ang namonitor sa ibang bansa, kabilang ang JN.1.18, KP.2 at KP.3 na lahat ay descendants ng JN.1 na isang variant of interest. Ayon sa ahensya, kailangan ng iba yung pag-aaral upang matukoy kung paano ito napapasa at kapasidad na malabanan ang immune response. Ipinapayo pa rin ng DOH ang voluntaryo at maayos na paggamit ng face mask, paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa matataong lugar at maayos na bentilasyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga individual na apektado ng El Nino sa bansa umabot na sa 4.7 milyon. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, patuloy ang pag-akyat ng bilang ng mga pamilyang apektado ng El Nino at nananatili ang kahandaan ng higit 3 bilyong pisong pondo ng ahensya para umagapay sakaling madagdagan pa ang apektado. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nadagdagan pa ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong apektado na nagpapatuloy na pag-iral ng El Nino phenomenon sa bansa. Batay sa huling talaan ng Department of Social Welfare and Development, nasa 1.2 milyong pamilya o katumbas ng 4.7 milyong individual ang apektado ng matinding tagtuyot. Mula ito sa higit 6,000 barangay sa buong bansa. Kasunod dito ang patuloy na pagpapaabot naman ng DSWD ng tulong sa mga rehiyong apektado ng tagtuyot. As of May 21 ay sumampa na rin sa 421 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naihatid nito. Kabilang sa ipinamamahagi ng DSWD ang family food packs at cash for work at training sa ilalim ng proyekto nitong Project Lawa at Binhi. Nananatili ring available ang higit 3 bilyong pondo ng ahensya para umagapay sakaling madagdagan pa ang apektado ng El Nino. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, pinakamalaking government hospital sa Pangasinan, may inihandang sorpresa para sa ilang pasyente nito kaugnay ng Hypertension Awareness Month. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Walay espesyal ya aktibidad jagawaan na Region 1 Medical Center dyan syudad na Dagupan, Duyag na Pangasinan, katakip na pikakasakay at Hypertension Awareness Month. Unong sa anunsyo na bitan ospital no ago ng Huwebes, petsa 23 na tanyabulan sa unaan niya 30 pasyente dyan Heart Station Clinic na outpatient department at makaawat na libreng tambal. Ayaw at kaiba at sa panangi kampanya na Region 1 Medical Center na regular, yapan ng nang at presyon na dala na bawat tuo, ampyan na antaan niya tampol na syupare at agay, tan nasambot para abiglaman. Kanupugan niya ang pinaiarawi so totoo at hypertension ya delikado tanayarin pansingagan na ipataya sa kaya too. Malalapod RP Dagupan, Shak Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, isang dating kasapi ng communist terrorist group
sa Mountain Province sumuko sa mga otoridad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Cawis Balio. Sinmoko kadagiti otoridad ti may sa adati ang miyembro ti Communist Terrorist Group wenno CTG sa Jainatonin Mountain Province idi napalabas alawas. Daytoy ket gapo iti agtultuloy a kampanya ti gobyerno nga End Local Communist Armed Conflict wenno ELCAC iti probinsya. Ti sinmoko ket dati a rebelde a miyembro ti KLG Marco Leonardo Paxi Command KLG Ampis a nagboluntaryo nag-surrender kalpasan ti negosasyon dagiti pulis iti Natonin Municipal Police Station, Mountain Province Provincial Mobile Force Company, PNP South, ken dumapay a unit ti Police Provincial Office, ken Regional Office Cordillera, kastamat dagiti na duma-duma a unit ti Philippine Army a makinsakop ditoy Mountain Province. Karaman nga insuko ti dati a rebelde ti sagay sa armas, kas ti homemade shotgun, rifle grenade, trip flare, ken dagiti subversive document. Sigon iti Provincial Information Office ti PNP, tinabaligi a panagtinulong dagiti na duma-duma a law enforcement agency dito'y Mountain Province ket mang panagnek iti commitment datap no agnaynay ti Kapya ken Linak dito'y probinsya. Narpos na bontok, Donna Cawis Balio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontok. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk. Road clearing operations patuloy sa lungsod ng Tabuk. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Rowakin. Agtultulo iti mararamid nga road clearing operation iti syudad iti Tabuk kang runan ditoy dagiti sakop ti gobyerno wenno road right of way iti sentro kan barangay iti syudad. Napili kas pilot barangay ditoy iti Dagupan sentro nga iso iti sentro a barangay iti syudad nga Tabuk. May palagip ngayon pa kamo ni City Local Government Operations Officer Helen Lacuesta ang maibasar iti Memo Circular 2023-017 iman mandato iti DILG nga awan kumadag iti anyaman nga obstruction wenno lapad kadagiti kalsada sakop iti gobyerno. Karaman dito ay dagiti legal structures, negosyo, illegal vehicle parks, terminals, sports facilities, panagbilag ti agricultural products, dump aggregates, ken dumapay. Sigun pa kinila Cuesta, rebangan ti lokal gobyerno nga liklikan dagiti disgrasya kadagiti kalsada. Mani po DZRK, Tabuk City, Ren Zero Wakin nagpadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula sa Tabuk. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Residente sa Geographically Isolated and Disadvantaged Area o GIDA sa Quezon. Binigyan ng libreng serbisyong medikal ng Kapitolyo. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Nagkalooban ng libreng serbisyong medikal ang mga residente na nakatira sa Geographically Isolated and Disadvantaged Area o GIDA sa Barangay Umiray, General Nakar, Quezon ng Kapitolyo nitong Sabado. Ayon sa pabatid ng Quezon PIO, 10 oras ang nilakbay ng medical team sa pangunguna ni Governor Dr. Helen Tan at ni Governor o Vice Governor 3rd Alcala para gamutin ang mahigit sa 2,600 na mga residente ng Barangay Umiray. Libreng ipinagkaloob sa mga ito ang serbisyong medikal tulad ng medical check-up, dental extraction, minor surgery, tuli, eye check-up, UTZ, X-ray, ECG, FBS, RBS at PCV vaccine, cholesterol, uric acid, urinalysis, and CBC testing. Nagbigay din ng tulong ang Provincial Veterinarian para sa may mga alagang hayop habang ang Provincial Treasurer's Office ay nagkaloob ng financial at medical assistance sa mga pasyenteng hindi naka-avail ng ibang gamot at laboratory check-up. Mula sa lungsod ng Lucena, ito si May Farmaran, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena.
Samantala, dumako naman tayo sa Palawan, Bangko Sentral ng Pilipinas, Puerto Princesa Branch. Muling nagpaalala sa lahat ng mga bangko sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan na huwag tumangging palitan ang mga sira-sira at maruruming banknotes na ipapalit sa kanila. Ang detalye ng balitang ito mula kay Damian Lacasa. May bank account man o ara ang isarang tao dapat tulusan ng isarang bangko ang unfit ig modulated banknotes nga irarapit kananda. Sa pagpakiman kanundaya ang DWMR, Radyo Pilipinas Palawan Ingkon i Evelyn Tanagon, manager ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Puerto Princesa Branch nga ara daylan para tanggihan ng isarang bangko ang mga dapat tulusan nga mga rangga ig mabuburing ding papel na kwarta. Makon patana, kasuguan nga dapat tumanen ang anumang bangko sa enterong nasyon. Klaro ra itanagon nga inkasong may bangko sa syudad nga magatanggi sa proseso, pwedeng ipaalam sa andang opisina. Sigurado ang manager ang BSP Puerto Princesa Branch nga aksyonan andang lagi sa madaling tiyempo ig-abiswan andang mga bangko nga hindi agtulos ang mga kwartang papel nga maririmo ig-ranggaron. Tawan iimportansya itanagon nga ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang aga-serving regulatory agency ang nasyon nga may kalalabaten sa official currencies ang Pilipinas. Ig-ara namang daylan para hindi jay dasunon ang tanan nga mga bangko sa enterong nasyon. Agalindigi ang syudad ang Puerto Princesa Damian Lacasa Jr. para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kadamyan. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Personal Protective Equipment o PPE ipinamigay sa mga ground personnel ng Calbayog City Solid Waste Management Office. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Manilampuson nga gindistribuer ang Personal Protective Equipment o PPE sa ground personnel sa City Solid Waste Management Office o CSWMO sa siyudad San Calbayog durante sa pakighuro-himang raw ni Mayor Munmun Uy sa mga ground personnel sa LGU Conference Room City Hall Compound. Ang distribusyon sa nasabing nga PPE nga ginkakomponer sa tulong nga bado, baseball cap, raincoats ngan gloves ingin pangunahan ni Calbayog City Mayor Raymond C. Uy. Durante sa nasabing aktibidad, ginsiguro sa alkalde sa mga ground personnel nga andam siya perme nga maghatag san miskan nano nga bulig bahin san era panginahanglan sa era mga trabaho. Kasumpay sini, ginanunsyo liwat niya nga usap pa nga set san protective gear ani papanhatag sa mga ginsering nga benepisyaryo. Ang pagdistribuer san PPE, inisyatiba san gobyerno lokal nga masiguro ang safety nga well-being san garbage collectors samtang nagkokolekta sira sa mga basura sa bugos nga syudad. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Peace and order situation sa Surigao del Sur nananatiling kontrolado ayon sa Philippine National Police. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nagpabilin gihapon nga manageable o kontrolado ang peace and order situation dinhi sa probinsya sa Surigao del Sur. Kinang gibutiyag ni Police Colonel Harry Domingo, ang Provincial Director sa Surigao del Sur Police Provincial Office. Sa pakiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutiyag niini nga padayon ang ilang deployment sa kapulisan labi na sa mga places of convergence dinhi sa probinsya. Sumala pa nga tungod sa pag-surrender ni Commander Nico nga usa ka taas nga leader sa Guerrilla Front 30 sa Communist Terrorist Group New People's Army, ilang gilauman ang hinahinay nang mabungkag ang maong grupo. Sigun niini ang ilan na lang gibantayan karon maong pagdaghan sa mga kaso sa vehicular accident, pipila ka mga kaso sa shooting incident, ingon man ang pagtaas sa mga rape cases dinhi sa probinsya. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Holo. PhilPost Holo, patuloy ang pamamahagi ng National ID sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Iuus-us na sina Philippine Postal Corporation at PhilPost na binaybayan sila lupa sug in pagtukbal si National ID card. Ang mga raayat na duwang-duway nga bahagi sina paghula hasupahi kapara na masamutini inagyatusan ngayon National ID sina Regional Office sa Zamboanga pa PhilPost ta Hulo apabila mati muslim na hikahatod in nakakapin mga ID. Haway tahi PhilPost Hulo Acting Postmaster Azgir Apay aon pabanghang po ngay mulawin National ID in wala pagkiyahatod sa mapapagtakaran pa sila hasambag si mga concerned barangay LGU bangkuno sila kadihilan wakto pagkakaunahan nila intabang si mga ini hal si transportation at akaran pay kay maguntas load i mga kauman aming paghaturan nila sin ID biyanan sina siyasi pandami iman sing kaybanan pa hakira-kira mabut na pa 15,000 physical ID card in kihatod nila dahil hapit siya unom sampay papit siyang putagulom sina bulan yan May hulat-hulat tinakura sina PhilPost Holo tabangan sila sin mga LGU ini hasupaya kaulinan na si mga raayat nila in ID aming malukay na tiyatakaran hasupaya nila mausal na hauno na transaction kakunhan nila. Dahil ha RP Holo ini Fatma Adiligino para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula Holo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. At narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa... Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Inaasahang mas lalakas pa ang business ties ng Pilipinas at Brunei Darussalam mula sa nakatakdang partnership ng dalawang chambers of commerce ng dalawang bansa sa susunod na linggo. Sa isang panayam, sinabi ni Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President Enonina Manguio na nakadakdang selyohan ng kanilang grupo kasama ang Bruneian counterpart ang isang Memorandum of Understanding sa kalagitnaan ng official trip ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Brunei sa Mayo 28 hanggang 29. Anya, layon ng MOU na palakasin pa ang kanilang business-to-business partnership kasama ang National Chamber of Commerce and Industry ng Brunei na siya ring magiging susi sa mas pinatibay pang kooperasyon sa iba't ibang sektor ng dalawang bansa. Ito rin anya ay nakaangkla sa pagpapalakas pa ng trade and investment activities ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMP EAGA. Samantala, matapos naman ng MOU signing, plano rin ni Manguio na imbitahan ang Brunei Chamber of Commerce sa paparating na Halal Forum sa Maynila ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang balita, kapwa inanunsyo ng Pilipinas at Estados Unidos ang posibleng pagbibigay assistance ng Amerika sa feasibility study ng Luzon Economic Corridor. Sa sidelines ng ika-6 na Indo-Pacific Business Forum sa Taguig, sinabi ni Trade Secretary Alfredo Pascual na maaaring magbigay ng grant ang US Trade and Development Agency o USTDA para sa nasabing pag-aaral sa ilalim ng Partnership for Global Infrastructure and Investment ng G7 countries. Sinigundahan naman ito ni US Deputy Assistant at Senior Advisor for Energy and Investment Amos Hodgstein at tiniyak ang kahandaan ng Estados Unidos para tulungan ang Pilipinas kung kinakailangan. Binanggit din ito ang magiging piece by piece ang feasibility study sa Luzon. Layo ng Luzon Economic Corridor ang pag-establisa ng connectivity sa pagitan ng economic hub sa Luzon, partikular ang Subic Bay, Clark, Manila at Batangas. Ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go, mapabababa ng Luzon Economic Corridor ang gastos sa mga kalakal at mapadadali ang pagnenegosyo sa bansa. Ginamit din ni Secretary Go ang Indo-Pacific Business Forum para i-promote ang Luzon Economic Corridor at hikayatin ang mga investor na ngayon na ang tamang panahon para sa pamumuhunan dito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagkasundo ang Pilipinas at Estados Unidos na palakasin ang kanilang civil nuclear partnership salig sa nauna ng naselyuhang 1-2-3 agreement. Sa sidelines ng Indo-Pacific Business Forum sa Taguig, lumagda ng dalawang Memorandum of Understanding o MOUs ang dalawang bansa para sa pagdevelop at pag-implementa ng isang komprehensibong civil nuclear energy policy sa Pilipinas at sa paglikha ng scholarships at academic exchanges na nakasentro sa civil nuclear at renewable energy. Matatandaan na Nobyembre ng 2023 nang lagdaan ng Maynila at Washington ang 1-2-3 agreement na nagpapahintulot sa Pilipinas na makapag-import ng nuclear technologies mula sa US sa mapayapang paggamit nito. Ang agreement ay kapaloob sa layo ng pamahalaan ng Pilipinas na mapalakas ang malinis at renewable na enerhiya sa bansa. Samantala, bukod sa MOUs, inanunsyo rin ng US ang pagkakapili sa Pilipinas bilang Southeast Asian headquarters nito para sa Civil Nuclear Working Group. Ayon kay US State Department Assistant Secretary for Bureau of East Asian and Pacific Affairs Daniel Crittenbrink, ang nasabing headquarters ay magpapalalim pa sa commercial engagement sa pagitan ng US at Southeast Asian stakeholders. Sa pamamagitan din anya ng industry-led group, mapagkokonekta nito ang Pilipinas at US companies, makapagbibigay ng world-class technology solutions at best practices para mapabilis ang transition ng Pilipinas sa malinis at ligtas na nuclear energy. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Wing Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, dumako naman tayo sa ating balitang pampalakasan. Narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Malaki ang gagampan ng papel ni Gilas Pilipinas players Calvin Oftana at Chris Newsome sa pagsabak ng national team sa FIBA Olympic Qualifying Tournament itong darating na Hulyo. Ayon kay Gilas Pilipinas head coach Tim Cone,
malaki ang maitutulong ni Oftana at Newsom sa rotation ng kanilang koponan. Hindi na kailangan pang kilatisin ang laro ni Oftana at Newsom dahil nakasama niya na ito sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China, kung saan nasungkit ng gilas ang gintong medalya. Maganda ang ipinakitang depensa ni Newsom laban sa Jordan kung saan binantayan nito ng husto si Jordan naturalized player Rondae Hollis Jefferson para manalo ang gilas sa finals. Patunay na din ang bagsik ni Newsom sa depensa dahil naging miyembro ito ng All-Defensive Team sa PBA noong 2023. Maganda rin ang inilalaro ni Oftana, partikular sa PBA, kung saan nag-average ito ng 21.45 points, 9.36 rebounds at 2.73 assists per game. Magsisimula ang training camp ng Gilas itong darating na Hunyo 21 sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna para paghandaan ang Olympic qualifiers na gaganapin naman sa Hulyo 2 hanggang 7 sa Riga, Latvia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malaking pasasalamat at sinabi ni Filipino gymnast Carlos Yulo pagkatapos ang kanyang matagumpay na kampanya sa 2024 Asian Gymnastics Union Men's Asian Artistic Gymnastics Championships na kinanap sa Tashkent, Uzbekistan. Nakuha ng Paris-bound na si Yulo ang 4 na gintong medalya sa Asian meet kung saan namayagpag ito sa individual all-around, floor exercise, vault at parallel bars. Sa isang social media post, taus-pusong pinasalamatan ni Yulo ang pagsisikap, dedikasyon at suporta na kanyang nakuha mula sa Team Philippines, coaches at mga minamahal sa buhay. Sinabi din ni Yulo na ipagpapatuloy niya ang pagsisikap para maabot ang mas nakakataas na level ng kanyang kakayahan at makita kung hanggang saan ang kanyang mararating. Ang panalo ni Yulo ay dumating pagkatapos siyang humiwalay sa kanyang dating management na KG Management at ilang buwan bago siya tumungo sa France para lumahok sa 2024 Paris Olympics. Nanalo din ng gintong medalya ang kanyang nakababatang kapatid na si Carl Eldrew sa vault event ng juniors meet. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinakilala ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF ang mga kakatawan ng Alas Pilipinas na lalahok sa AVC Challenge Cup for Women mula Mayo 22 hanggang 29 na gaganapin sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Pinangunahan ni Team Captain Gia De Guzman ang koponan kasama ang mga pambatong players ng Premier Volleyball League o PVL na sina Cici Rondina, Jen Nierva, Don Macandili Katindig, Ea Laure, Faith Nisperos, Fifi Sharma, Vanny Gandler, Del Palomata at Cherry Nunag. Kasama din ang mga collegiate players na sina Angel Canino, Thea Gagate, Julia Coronel ng De La Salle University at National University rookie Ara Panique. Pinalitan ni Panique si Cassie Dongallo na nagpapahinga dahil sa isang injury. Si Jorge Sauza de Brito ang magmamando ng national team. Una nang kasama sa listahan sina UAAP champions Belia Bilen at Alaysa Solomon, subalit kinumpirma ni National University coach Norman Miguel na hindi sila makakasama dahil sa obligasyon nila sa eskwela, pati na rin ang rehabilitasyon at pahinga mula sa katatapos lamang na season. Bubuksan ng Alas ang kanilang kampanya laban sa Australia sa Mayo 23. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Leo. Yan ang ating sports news. Samantala, para sa mga nag-aabang ng chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Pumanaw ang ama ni William Martinez at Albert Martinez na si Bert Martinez. Siya ay 87 years old. Ang mga labi ni Bert na ang tunay na pangalan ay Alberto Dante Garcia Martinez ay nakaburol sa Arlington Memorial Chapels sa Araneta Avenue, Quezon City. Wala pang detalye kung saan i-cremate ang mga labi ng ama ni William at Albert. Bago naging sikat na matinee idols noong 1980s ang magkapatid na William at Albert, ang kanilang amang si Bert ang unang naging artista sa kanilang pamilya. Siya ang nagbukas ng pintuan ng showbiz para kina William at Albert pati na sa dalawa pa niyang anak na sina Ronnie at Bernadette Martinez. Nag-umpisa ang acting career ni Bert noong 60s. Ilan sa maraming pelikulang ginawa niya mula 1962 hanggang 1982 ay ang Trigger Squad, Siete Bandidos, Tres Desperados, Genghis Bond, Agent 123 at Jack and Poy. Ang Santa Claus is Coming to Town, ang pelikula ng Regal Films na opisyal na kalahok sa ikawalong Metro Manila Film Festival noong Disyembre ng taong 1982, ang isa sa mga malapit sa puso ni Bert dahil kasama niya sa nabanggit na pelikula sina Albert at William. May espesyal ding partisipasyon sa Santa Claus is Coming to Town ang kanyang misis na si Margie at ang kanilang dalawa pang anak na sina Ronnie at Bernadette. Samantala, naiintriga ang ilang mapagmasid na netizens dahil napansin nilang isa na lang ang fina-follow ngayon ng model na si Clint Bondad sa Instagram. Walang iba kundi ang kapuso actor na si Tom Rodriguez. Sa X na dating Twitter, isang netizen ang nag-post nitong Mayo 21 tungkol sa kanyang napansin sa account ni Clint. Sabi nito, quote and quote, "Just in, Clint Bondad is only following Tom Rodriguez on Instagram, no one else." Si Clint ay kasalukuyang may 618,000 followers. Hiwalay na si Tom sa estranged wife na si Carla Abellana at inamin ng aktor kamakailan lamang na meron na siyang dinedate ngayon. Tanong ng isang ex-user sa nag-post na netizen, quote and quote, "OMG ka Mars, ha ha ha. What's the tea, char?" Sagot nito, quote and quote, "Catriona ang peg, mader. Ganyan siya kay Kat, diba, charot." Ang tinutukoy ng netizen na Catriona ay ang dating karelasyon ni Clint na si Miss Universe 2018 Catriona Gray. 6 na taon ang naging relasyon ni Clint at Catriona, pero nauwi ito sa hiwalayan noong 2019. Na alam naman natin ay marami ang naging kaganapan simula nung naghiwalay sina Clint at Catriona, naging couple sina Catriona at Sam Milby, habang nalilink itong si Clint Bondad noon sa may-ari mismo ng Miss Universe organization na si Anjak Radjutatip, na syempre, speaking of Miss Universe, ay ngayong Miyerkules na malalaman kung sino ba ang susunod sa mga yapak ni Michelle Marquez D.
no, bilang Miss Universe Philippines 2024. Yan ang aabangan natin. At sa pagtatapos ng ating segmento, biktima pala ng body shaming si Lovie Poe nang magsimula ang showbiz career nito noong 2004. Sa edad na 15, nakaranas si Lovie ng mga panlalait dahil sa kanyang kayumangging kulay at malusog na pangangatawan. Sabi nga ni Lovie, quote and quote, I remember before when I was starting, I was told I was never gonna make it because I was dark-skinned. I was never gonna make it because I am flat-chested, yung mga ganon. Nagumpisa ako when I was 15 at sinasabihan nila ako na you'll never gonna make it because you're big, you're chubby. Na syempre, yun nga, sabi ni Lovie na natatawa habang binabalikan ang nakaraang naka-apekto sa kanyang pagkatao. Pagpapatuloy niya, quote and quote, ang daming words na ganyan. Syempre, naapektuhan ako, but then, I gave myself a few days to sulk. You know what? Babangon ako ulit and I'm just gonna enjoy myself. Gagalingan ko sa work ko, aalagaan ko ang sarili ko, and you know, things will come through eventually, so don't let yourself feel down. I was so young, hindi pa ako marunong mag-alaga ng sarili ko. As a newbie, I even asked my manager Tito Leo Dominguez, ano ang nakita mo sa akin? Laking pasasalamat ko na lang talaga sa lahat ng mga tao who actually took a chance and accepted me, even my first project, even my first endorsement. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Naison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente, sa mga nakasama natin sa ating mga segmento, sa ating Balitang Negosyo kay Erwin Peñano, sa ating Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas, para sa ating regional news, para sa ating showbiz balita kay Stephanie Vicente at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala
matapat